Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila natatagalan iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo sa iyo. Sa iyo nga, yan. A blessed Sunday sa lahat, sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Bago ko simulan ng ating pagninilay, simulan ko sa isang kwento. Ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa isang lalaki na maraming problema. Sino po ang maraming problema dito? Taas niya ang kamay. Ako lang? Wow. O sige na nga, sinong walang problema dito? Taas niya ang kamay. Ito naman mga to, siguro hindi naligo. No, ayaw itaas yung kilikili ng mga to. Itong mga to, walang ka-participation itong lalaki, maraming problema. Kaya nga, isang araw, naisip niyang pumunta sa kumbento ng mga monghe. Alam niyo po ba yung monghe? Nakita na kayo ng monghe. Anong ginagawa ng monghe? Mga taga-dasal, no? Punta siya sa kumbento ng mga monghe para ilapit ang kanyang problema. Nais niyang maliwanagan sa dami ng kanyang problema. Kaya, ang tanong ng monghe, ano bang problema mo? Sabi ka ng sabing madami kang problema. Ano bang problema mo? Isa-isahin mo nga. Sabi ng lalaki, una kong problema, pera. Lagi na lang akong gipit at kapos sa pera. May problema ba dito sa pera? Taas nga ang kamay. Wow. Kanina wala kayong problema, di ba? Nakarinig lang kayo ng pera kahit kailan talaga. Di bale, hindi naman ako monghe, kaya wag niyo sa akin ilapit yan, no? Problema sa pera, una.
Pangalawa, ang problema niya, sabi niya, problema sa asawa. May problema ba kayo sa asawa? Wow. Ako rin walang problema. Wala akong asawa, no? Problema sa asawa kasi daw, ang asawa ay bungangera. Problema ba yon? Lagi na lang maingay yung asawa. Problema niya ang kanyang asawa. At pangatlo, sabi niya, ang kanyang problema ay ang kanyang anak. No, grabe naman 'tong lalaki na 'to, lahat na pinoproblema. No, sabi ng monghe, ano bang problema mo sa anak mo? No, sabi, lagi na lang cellphone ng cellphone. Ayaw mag-aral at ang hirap utusan. May anak ba kayong ganon? Kayo ba yung lalaki? No? Parang nabibinggo nyo lahat ng problema ng lalaki, no? Problema niya, anak niya. At sabi niya, pang-apat kong problema ay ang aking kalusugan. Hindi na ako naubusan ng sakit. Lagi na lang ako may sakit. Sabi ng monghe, ano pa? Hindi ka pa ba matitigil? Panghuli, sabi ng lalaki, ang aking panghuling problema ay ang aking kamag-anak. Lagi kaming magkaaway sapagkat hindi siya nagbabayad ng utang. Problema ba yon? Sakit sa ulo yung ganon, no? Sabi ng monghe, sige, kung gusto mong maliwanagan, sundin mo ang sasabihin ko sa iyo. At sigurado, maliliwanagan ka sa mga problema mo. Dahil desidido ang lalaki na maliwanagan sa kanyang problema, nakinig siya at sinunod ang monghe. Sabi ng monghe, ngayong gabi, pumunta ka sa likod ng kumbento at meron doong bukid. Sa aming bukid, may mga kamelyo. Nakakita na ba kayo ng camel? Kahit sa picture lang. No? Alam mo yun, nakakita ako ng camel nung nagpunta ako sa Holy Land. Nakasakay ako ng camel. No? Umakyat ako ng Mount Sinai, sakit sa singit. No? Kasi yung camel, ang laki. No? Kita nyo ba yung parang bundok sa likod niya, yung bukol? No? Ang laki talaga, halos nakasplit na ako nung ako'y sakay ng camel. No? Ang camel, hindi basta-basta umuupo. Kahit magdamag yan nakatayo. No? Maliban na lang kung pauupuin siya ng kanyang amo. No? Kaya sinabi ng monghe, sa aming bukid may mga kamelyo. Kapag nakaupo na ang lahat ng kamelyo, o kapag napaupo mo ang lahat ng kamelyo, saka ka matutulog. At maliliwanagan ka sa mga problema mo. Ganun nga ang nangyari. Pumunta ang lalaki sa bukid at magdamag binantayan ang mga kamelyo. Inintay makaupo ang lahat. Ngunit maghahating gabi na, wala pang umuupo. Kaya ang ginawa ng lalaki sa kagustuhang makatulog, isa-isang pinaupo ang kamelyo. Hinihila niya yung leeg para lang umupo. Ngunit sa tuwing may umuupong isa, may tumatayo naman na isa. Kapag napaupo na niya, lilipat siya sa isa, tatayo na naman yung isa. At merong kamelyo na basta na lang umuupo. Pero merong kamelyo na ayaw talagang maupo. Inabot na siya ng umaga at pinuntahan siya ng monghe. Tinanong siya, kamusta? Nakatulog ka ba? Sabi ng lalaki, paano ako makakatulog? Hindi naman umupo lahat ng kamelyo. Sabi ng monghe, ganyan ang problema. Parang mga kamelyo. May umuupo ng kusa at may umuupo dahil may ginawa ka. May umuupo dahil wala kang ginawa. Pero merong ayaw talagang umupo. Parang problema, merong nawawala kahit wala kang gawin. Meron namang natatapos dahil may ginawa ka.
Pero merong problemang hindi talaga natatapos at ayaw mawala. Mga kapatid, ito po ang pinapahiwatig sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Sino may problema? Ako. Ang dami kong problema. No? Kahit hindi ako may gawa, pinoproblema ko. No? Kaya ang ganda ng ating mga pagbasa dahil ang tinuturo sa ating pagsusumikap, meron tayong matatanggap dahil may paraan sa taong makatarungan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Moises at ni Josue. Inutusan ni Moises si Josue na makipaglaban sa mga Amalesita. Sabi niya kay Josue, kalabanin mo ang mga Amalesita habang ako naman pupunta sa bundok at mananalangin. Kasama ni Aaron at Hur, pumunta si Moises sa isang burol. At dahil nasa burol, nakikita niya ang labanang nangyayari. At sa tuwing itinataas ni Moises ang kanyang mga kamay, nananalo si Josue. Pero kapag binababa niya ang kanyang kamay, natatalo si Josue. Siguro, no? Nakikita ko, na-imagine ko, tuwing tinataas ni Moises ang kamay niya, si Josue nakakasapak. Nasusuntok niya yung kalaban. At tuwing binababa naman ni Moises ang kamay niya, nasasapak si Josue. Bakit ganun? Kasi yung pagdipa, pagtaas ng kamay ni Moises ay simbolo ng kapangyarihan ng panalangin sa Diyos. Ang galing, no? Kaya kaming mga pare, nakikipapansin nyo, di ba? Lagi nakadipa. Pag sabi, manalangin tayo, di ba? No? Simula pa yan sa Old Testament. No? Kaya lahat ng ginagawa natin sa misa, nasa Biblia. Kaya yung mga sekta dyan, na nang tutulig sa atin, no? Hindi nila alam ang sinasabi nila. No? Lahat ng nasa misa, nasa Biblia. No? Yung pagtaas ng kamay, simbolo ng kapangyarihan ng panalangin sa Diyos. At anong sinasabi? Sa tuwing tinataas ni Moises ang kamay, napapanalo ni Josue ang laban. Ang galing, no? Kaya nga, si Moises may kasama. Sinong kasama niya? Si Aaron at Hur. Sapagkat mahirap naman talaga dumipa ng matagal. Di ba? Kaya nung ginawa, si Aaron at si Josue, si Aaron at si Hur, no, tinukuran yung kilikili ni Moises, no? Para hindi niya maibaba. Kasi tuwing ibababa, ano mangyayari? Matatalo sa laban, no? Ano pinapakita nun? May mga tao na dapat tumutulong sa atin. Nagdadala sa atin. Kasi nakakapagod naman talagang manalangin. No? Kayo po ba? Paano ang inyong posture ng panalangin? Hello? Ganyan na? Tulala lang, ganyan? Di ba, paano kayo manalangin? Di ba ganyan? Oh, ano yung iba? Nakaluhod. Yung iba, ganyan, hawak ang rosaryo, di ba? Imagine mo, gumanyang ka ng matagal sa iyong dasal. Di ba? Wala pa nga akong 10 minutes mag-homily, pumipikit-pikit ka na di ba? Bumibigay ka na di ba? Oh, ang hirap magdasal. Totoo yan. No? Pero, anong sinasabi ng ating unang pagbasa? Sa pagsusumikap, at sa paggawa ng paraan, mananalo tayo sa anumang laban. Keep on praying. Dasal. Huwag mong tigilan. Alam nyo, last week, ako po'y nasa Italy. No? Alam nyo ba yon? Napunta ako ng Italy. Saglit lang naman. No? Pagod na ako sa Pilipinas na-joke lang. No? Nando kami sa Italy at nagkaroon kami ng pagkakataon ma-meet ang Santo Papa. No? Kaming mga pari ng Maynila, nung kalahati, nagpunta ng first batch, no? Na-meet namin ang Santo Papa, no?
medyo may special ano lang kami, no? May special letter kami sa Santo Papa na mamimit siya, no? Habang nagsasalita ang Santo Papa, napakalapit ko. Napakalapit namin, no? At libo-libong tao doon sa loob ng St. Peter's Square. Puno, dami, no? Nakailang beses na ako nagpunta doon, pero doon ko lang nakita, ang dami, no? Kasi Jubilee year, no? At lahat gusto ng atensyon ng Santo Papa. Siyempre, 'di ba? No? Kahit naman kami mga pare nag-uunahan no? Ang tangkad ko, hindi ako napunta doon sa harapan, no? Talagang nagbabalyahan na kami mapunta lang sa harapan kasi hilera kami na parang class picture na alam na ang Santo Papa pupunta sa gitna. 'Di ba? Siyempre, kaming mga pare, papansin din kami, no? Talagang kanya-kanya, no? Pero na matangkad ako, napunta kami sa likod ni Father Douglas. No, sabi ko, anong gagawin natin? Paano na? No? Naisip ko, sabi ko, alam ko na, meron akong bertud no? Isisigaw ko yung secret ko na laging sinisigaw. No? Sisigaw ko, dati, Lolo Kiko, no? 'Di ba? Si Pope Francis, no? Sabi ko, sisigaw ako, Lolo Leo. No? Kasi ibang lengguwahe, lahat sumisigaw, po, gano'n, no? Nasa isip ko, sisigaw ako, no? Lolo Leo, para maiba naman yung lengguwahe, maiba, no? Titingin yan sa akin, no? Yun ang nire-ready ko. Pero, mula sa kalayuan, may bata. Siguro 3 to 4 years old, pinasa ng tatay sa leeg niya. At pinasisigaw niya, no? Pope Leo! Ang bata, ang tinis ng boses. No, ang laki ng St. Peter's Square. Ang daming tao, lahat sumisigaw. Pero napukaw niya yung attention ko sa tinis ng boses ng bata. Ang puti-puti ng bata. Sa puti niya, namumula na siya kakasigaw. Si Pope naman, iniisa-isa pa yung mga obispo. Tagal na mga obispo. Nagtsikahan talaga. Bawat isa, may moment din. No? Paano ka mapapansin? Nung napatingin ako doon sa bata, sigaw siya ng sigaw. Sigaw siya ng sigaw. Ayaw tumigil ng bata. Hindi naman tumitingin ang Santo Papa. Siguro hindi niya naririnig. Sa dami sumisigaw. Sabi ko, sana tumingin. Tingin ko yung bata, sigaw na sigaw, namumula na siya. Yung tatay naman, kalabit ng kalabit doon sa paa niya, parang, sige, sigaw pa. Ganon, no? Sana tumingin. Sabi ko, tumingin ka. Yun yung naging bulong ko. At tumingin yung Santo Papa. Alam mo, natulala yung bata. Tumigil siya, natulala yung bata, nakanganga. At parang ganyan, yung sinasabi ng unang pagbasa, huwag mong tigilan. Gawan mo ng paraan at mapapanalo mo ang laban. Yan ang sinabi ng unang pagbasa. Samantala, sa ating ebanghelyo, sinasabi naman ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga na igagawad ng Panginoon ang hiling na may katarungan. Sabihin nyo nga po, katarungan. Sa Ingles, justice. Justice. No? Hindi justice. Ang ginagawa sa atin ng gobyerno, justice. Mga walang makatarungan yung mga yan no? Justice. Ano yung justice? Yung halimbawa, bumili ka ng 1 kilong bigas. Magkano bigas? Hindi 20? Sabi 20 daw. Tamo yun, nabudol tayo. 20 daw, 55. Ay, depende na lang sa ganda. Sabi doon sa akin, nagmisa ako sa parola, 38 bigas. Meron ba? Meron yata daw. Anyway, kapag bumili ka ng 1 kilong bigas na halagang 50 pesos at nakuha mo ay kalahating kilo, makatarungan ba yon? Bakit? Kulang. Nagbigay ka ng pang 1 kilo, natanggap mo kalahati. Dapat matanggap mo 1 kilo. Yan ang katarungan. At ganyan na sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ibibigay ng Diyos ang hinihiling natin ng may katarungan. Kaya yung dasal mo,
tungkol sa pinansyal, igagawad kung ikaw ay makatarungan. Dasal ka ng dasal na ikaw ay gipit at sana yumaman. Ang tanong, may trabaho ka ba? Hello? Yan tayo eh. Galing nyo humingi na wala ka naman trabaho, may work. Lunes bukas, ayaw mong pumasok, tapos gusto mo, buo sweldo. Hello? Diba? Makatarungan ba yon? Humihiling ka na sana makapagpatawad ka na. Sinong hindi makapagpatawad dito? Taas nga ang kamay. Yang hirap, diba? Gusto mo magpatawad, pero ayaw mong ngitian. Ayaw mong lingunin. Ayaw mong batiin. Ayaw mong bisitahin. Makakapagpatawad ka ba? Yung anak mong laging nagsiselfone, medyo mahirap yan. No? Mahirap yan. Pero, kusa yan titigil kapag nadukling-dukling na yan. No? Pag naduling-duling na yung anak mo, at bumagsak-bagsak na sa exam yan, titigil yan, tamo. No? Minsan kasi, ganun eh. No? Kailangan bumagsak. Kailangan harapin ang consequence. Sana matuto. Kaninong problema yon? Sa'yo ba? Hindi. Sa anak mo. Yung bungangera mong asawa, mapapagod din yan. Huwag mo nang idasal. Anong gawin mo? Magpakabait ka. Kaya maingay yan kasi hindi ka mabait. Tama ba yun? Yung mga asawa, magpakabait kayo. Titigil yan, tamo. Ano ibig sabihin? May paraan. Huwag mo lang tigilan. Kung ikaw ay naiinip, huwag mong tigilang magdasal. Dahil ang sinasabi ng talinhaga, ito'y para sa mga tao para wag manghinawa. Wag magsawa. Mga kapatid, kahit anong iyong kulit sa panalangin, kung wala ka namang gagawin, tandaan mo, wala rin. Dahil ang pagsusumikap ay hindi lang sa panalangin, kundi meron kang dapat gawin. Sa huli, igagawad ng Panginoon ang iyong hiling ng may katarungan. Kaya suriin ang panalangin, wag puro hiling. Dahil ibibigay ng Diyos kung ito'y makakabuti sa atin. Amen? Amen. Yung kagustuhan ko na tumingin sa akin yung Santo Papa, no? Nahiya ako doon sa bata. No? Yung antinis ng boses niya, sigaw siya ng sigaw. No? Feeling ko hindi na makatarungan kung titingin pa sa akin ng Santo Papa. No? May special letter na kami. Malapit na kami. May upuan kami. May picture taking pa kami. No? Kaharap ko na Santo Papa, parang hindi na makaturungan, tumingin pa siya sa akin. No? Sa dami ng gustong makuha yung atensyon ng Santo Papa. Kaya sabi ko dun sa bulong ko, sana tumingin ka dun sa bata. At tumingin nga ang Santo Papa. Kung minsan, parang ganyan. Yung mga panalangin natin, kailangan natin ng Aaron at Hur na tutulong sa atin. Tandaan, huwag manghinawa. Ibibigay ng Diyos ang ating hiling ng may katarungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sa iyong pangangasiwang ngayoy idinarangal ang iyong nilikha ay magkamit ng kaligtasan at ang mga iniligtas ay mapanatiling nagkakamit ng katubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.